Top 10 plus 5 Best in Swimsuits for Miss Universe Philippines 2024. Sino nga ba para sa'yo ang may pinakamagandang shoot sa kanyang swimwear? So wala nang patumpik-tumpik pa, let us now begin. Number 1, Albay. Gusto ko yung pag-curve niya or yung pagbali niya sa kanyang katawan, and then the color, yung color ng sinuot niyang swimsuit, tapos yung parang revealing na one piece or two piece, mga ganyan, na nag-complement sa kanyang skin tone, tapos yung background niya. Kaya dito, malakas yung kanyang dating. Sana ganito lagi yung aura niya, yung laging nagbabali ng kanyang baywang, mga ganyan. So, I like this photo. Australia. She is giving us a slightly exotic vibe with that curly hair or buhaghag na hair na look. Tapos yung kulay na ginamit niya na parang tube na one-piece swimsuit. Tapos nag-complement din yung kayumangging kulay niya. Tapos pati yung background. As in, bumagay talaga sa kanya lahat with that colorful na parang mga may crystal-crystal sa kanyang mga swimsuit. So, yes, I like this photo kasi hindi siya magulo, organized yung itsura niya dito. Pagdating naman kay Bacoor, ang masasabi ko dito is, wow, she is giving us a face card dito sa picture na to. Sana consistent na ganito yung makeup niya, no? Yung hair and styling niya, tapos okay din yung pinili niyang suot na black na one-piece na swimsuit, tapos yung kanyang pag-angle sa kanyang pose, the hairstyle, the background, lahat, no? Yung combination ng dark colors talagang nag-suit well sa kanya, and with that kayumanggi na skin tone, perfect na perfect talaga. Pagdating naman kay Baguio, mapapansin natin na ito yung isang side ni Tara na hindi natin nakikita, yung parang sophisticated look na alta look. Pag ganun siya, parang high fashion yung gusto niyang i-portray dito. Tapos, to complement naman yung ginamit niya na color, I am not sure kung ito yung parang goldish or yellowish na one-piece swimsuit. So, nakabuhaghag din siya na parang hindi ito yung lagi natin nakikita na nakataras siya, no? So, yes, for me, kay Baguio. Iba din si Bulacan. So, I like her skin tone dito. Napaka-exotic din. Pati yung afro hairstyle, embodying her identity. Tapos, kinomplement din yung kanyang background. Tapos, with that contrasting one-piece na swimsuit na color white. And ang good thing about this is yung kanyang yung posture, no? Yung body language, ganyan. So, gusto ko din yung picture na to. Ang linis din tignan. Before we continue, eto nga pala yung ating IG. Ayan, so alam na ang gagawin ha. Project kong project din para kay Kainta. So, makikita mo talaga yung paghasa niya sa mundo ng pageantry. Tapos, sanay na sanay din siya sa mga commercial photo shoots or sa mga fashion spread. Marunong talaga siyang umanggol sa mga camera, marunong siya makipaglaro sa mga photographer, and bumagay din sa kanya itong swimsuit, and then yung kanyang body language. So, makikita mo sa kanya talaga na, wait, don't disregard me. Face card naman ang atake ni Cebu, si Chris Tiffany Hanson na wala talagang kupas, no? Tapos yung kanyang skin tone na mala porcelana, naki-complement din sa background, binagay din yung mala perlas na kanyang kutis, and then bumagay din sa kanya itong ginamit niya na shade of red, metallic red na swimsuit, and then parang very modest yung kanyang pag-aura dito, no? Very modest, very ethereal yung eksena niya dito. Pagdating naman kay Iloilo City, ang galing din yung concept dito, no? Gusto ko din yung kanyang pose. Pinapakita niya talaga yung androgynous na kanyang aura with that contrasting metallic na one piece na parang reddish or pinkish or fuchsia na swimsuit. And then yung overall package niya, makikita mo na ang galing, no? Tapos yung background niya, talagang kapag yung combination of contrasting colors, nagko-complement din sa isa't isa. Kaya hindi magulo, very organized, very systematic. Ang gandang tignan. Gusto ko din kay Leyte, no? Ganda din ang post niya dito. Parang ang gaan na tignan na umanggol siya, tapos yung, alam mo yun, biniyak niya din yung katawan niya dito. Tapos yung background,
yung katawan niya, alam mo talaga na nag-radiate dito sa picture na 'to with that pose and then the facial expression, talagang makikita mo na, there is something about her vibrance 'no, sa picture na 'to. Kaya okay din ang ginawa ni Leyte. Northern California. So, parang ang simple niyang tignan dito pero napaka-sweet, mala Victoria's Secret ang itsura niya dito. Dapat ganito yung lagi niyang pinapakita 'no, ang vibrant niya. Tapos sweet-sweetan yung dating niya, pinapakita niya yung bubbly personality niya. Tapos malakas yung sense of high fashion na atake niya dito. Kaya ang galing din ng pagkakagawa kay Northern California sa picture na 'to. Iba din ang eksena ni Quezon Province dito 'no. Iba kasi yung skin tone niya mukhang ginawang pinatan dito tapos kinomplement din yung background and then bumagay din sa kanya yung red na one-piece swimsuit and then the face card din. So, ang daming combination dito na makikita natin kay Atisa Manalo tapos yung body posture niya, yung body language niya, ang galing 'no. Maraming details kang makikita talaga sa picture na 'to kaya wow, as in papawaw ka talaga. Hindi rin magpapatalo si Taguig 'no. So makikita niyo sa kanya overall package din, yung kanyang postura, tapos with that face, mararamdaman mo yung confidence power ng kanyang facial expression dito 'no, with that parang mahanging effect, tapos nagra-radiate talaga. As in, very confident, ang ganda ng outcome ng picture na 'to, nag-complement din yung parang ang tuloy na eksena ng swimsuit niya is mukhang nude siya, pero alam mo yon, ang galing, nag-combine lahat ng details. Nag-ano siya, sumang-ayon talaga lahat. Very organized and fresh naman ang eksena ni Talisay City dito. Kumikinang kasi yung skin niya, kumikinang yung face niya, tapos alam mo yon, napaka-fresh tignan, ang linis. Tapos nagra-radiate din yung kanyang malapos-saladang kutis. Bumagay sa kanya yung pinili niyang color ng swimsuit, which is one piece na white. And then pati sa likod niya, ang galing 'no. So, sana ganito lagi yung ayos niya kasi makikita mo talaga yung tingkad ng kanyang confidence power. Magaling din ang ginawang postura ni Zambales dito. She is giving us a professional look. So, hindi mo mapapansin pero kapag titignan mo yung details ng photo na ito, aakalain mo talaga na she is a super model, o 'di ba? With that smallest waistline sa competition na 'to. And gusto ko din yung kanyang styling, makeup and styling, and syempre bumagay din sa kanya yung background ng picture. Gusto ko din kay Camiguin because effortless ang itsura niya dito, yung eksena niya dito with that hair, tapos yung posture niya, yung angle ng kanyang katawan, tapos yung skin niya, yung skin tone niya, tapos yung background, the color. Alam mo yon, very systematic. Ang galing ng detail sa kanya. Parang nakakakita ka ng moving image, pero still image ito. So, ang galing ng kanyang photo dito. So, sana ganito lagi ang pinapakita niya sa photos. And that's a wrap. Ito na ang ating top 10 plus 5 Best in Swimsuit for Miss Universe Philippines 2024. So, sorry naman kung hindi na-include sa inyo yung mga bet nyo sa top 15. Pero, syempre naman, pwede pang magbago itong mga listings na to. Kasi, start pa lang ng Miss Universe Philippines marami pang mga photoshoots na aabangan natin such as gowns, national costume, mga casual look, o di ba? The face card look, mga ganyan. So, abangan pa natin ang mga susunod na eksena ng MUPH 2024. Sana nagustuhan nyo ang ating mga top picks, no? Tsaka, ang pinaka-importante dito is follow me on IG. Ayan po yung IG natin. And syempre, sa mga iba pang mga SOCMED platforms natin kasi malaking tulong din at ito as me bilang content creator. Ayan. So, thank you so much. Request na lang kayo kung ano yung gusto nyong i-request na pwede nating pag-usapan or i-react. Ayan. So, that's it guys. Have a nice day and think positive. Mwah!